Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa palat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence na ko ang Luzon ay binaha at talagang humihingi ng tulong. At alam nyo ba kung sino yung round the clock na tumulong, nag-check sa mga taong bayan, mga kabibig, at sino ang unang nagbigay ng tulong? Naku po, grabe. VP Sara at Mayor Isko Moreno. Sani puwersa, mga kabibig. Ito ang komento ng isang netizen kung sabing, isang lugar may tumulong na OVP. Isang lugar, tinulungan ni Isko. So talagang ito daw ang nakikita nila na talagang politiko na sumusuong sa baha, na hindi nawawala ng nagbigay tulong sa mga nangangailangan. Ito daw ang kailangan ng Pilipinas ngayon. Uy, grabe ha. Mayor Isko Moreno parang walang tulog yata. Tapos ang OVP ni VP Sara, early morning namimigay na ng food packs. At ang opisina nila ay busy na para mag-ano ng mga food packs din mamimigay ng tulong. May grabe sila, no? Ito yung klaseng serbisyo na hinahanap ng tao, mga kabibig. Bila, oo, anong serbisyo niyan? Ha? Nagpapa-EPA lang yung dalawang yan. Yung si Isko, paepa lang na merong nagawa. Yan si BP Sara nyo, nandun lang sa The Hague, palaging inaasikaso ang kanyang ama. Oo nga, si BP Sara nandun sa Hague, pero yung OVP offices niya, working. Yan ang totoong, talagang may paninindigan at alam kung ano ang gagawin, kabibig. So heto, kabibig ha, may video tayong ipapanood dito sa OVP, Office of the Vice President, kung saan makikita natin ang mga ginagawa nila. Itong libreng sakay ng OVP. Kahapon pa yan nagsimula. Yan, Quiapo. Tingnan nyo. Kahit gabi na, kabibig, pero nandyan pala ang libreng sakay para sa lahat ng Office of the Vice President. Na malaking tulong yan, mga kabibig. Malaking tulong yan, lalo na sa mga stranded na mga Pilipino natin. Ito pa. Ito, kabibig, Grabe, sabihin yung walang programa ang Office of the Vice President. Sino yung nagsabi na walang programa ang Office of the Vice President na puro bakasyon lang? Ano to? Hindi ito trabaho? Ano lang to? Namamasyal lang ang OVP, ang Office of the Vice President? Kalerke ka naman, day. Ito pa, kabibig, ito. Namahagi ng relief packs. Tingnan nyo. Tingnan nyo, salungat sa mga sinasabi na walang ginawa ang Office of the Vice President. Ang aga pa lang, nag-i-impake na at hindi yan 20 pesos kilo na bigas, sa masarap na bigas yan. Tingnan nyo ang mga dilata. Tingnan nyo, kabibig, di ba? Eto pa, para ipakita ko sa inyo, early in the morning, naghanda na ang Office of the Vice President ng pagkain, food packs yan. Properly cared. Ano yan? Hindi yan trabaho ng Office of the Vice President. Wala, busy ang opisina ng Vice Presidente. Busy ang opisina ng Vice Presidente. Busy ang mga empleyado ng Office of the Vice President. Tingnan nyo. Namimigay. Ano to? Drawing? AI? Nako, ito ang totoong serbisyo tinatawag natin. Hindi yung puro salita lang, hindi lang puro papreskon, pagwapo, papogi points. Tingnan nyo, OVP yan ha, hindi yan edited. Baka sabihin nyo namang edited yan, gawa-gawa lang yan, Diba? Yan, nakita nyo na, Anong sasabi nyo dyan? Kumusta na ang yung BBM dyan? Nasa Amerika, anong ginagawa sa Amerika? Ano mas inuna niya? Ang treaty ni Trump. Pero kumusta na? Di ba? Ito pa. Ito din ang sinasabi ko na iba din ang ginawa ni Isko Moreno. Kung ang Office of the Vice President ay nag-prepare ng foods ready to give to the people, si Isko Moreno hindi tutulog kapitikinan ni Isko. Ikipag-coordinate. Ito yung politiko na sumusuong sa baha. Hindi yung darating tuwing tapos na ang baha. Yan, ginagawa ni Isko,
Chine-check niya ang kanyang mga constituents. Chine-check niya ang mga naapektado ng baha. Grabe, oh. Yan ang ginagawa ni Isko Moreno. Saan yung puwersa? Hanap pa tayo ng ibang mga videos. This was 11 hours ago. Surprise inspection at hospital sa Sampaloc. Ito naman yung bago, oh, kanina. Ito, oh. Hospital ng Maynila, si Isko. Chine-check niya ang hospital ng Manila. Hindi pa tutulog si Isko, ha. Talagang nag-round the clock to. Iba din si Isko Moreno. No? Kasama ang mga doktor. Pina-ready niya yung ano ang pangangailangan. O diba, kabibig? Yun ang mga sinasabi nating mga politiko na nagtatrabaho at kung pwede hindi matutulog. Kabibig, kumusta na pala si BBM? Si BBM, ito lang si BBM ngayon. Okay, i-share ko sa inyo ano ang mensahe ni BBM para sa ating lahat. Lalo na yung mga naapektado sa baha at malakas na ulan. Ito lang si BBM. Ano na siya? May speech lang siya. Ito na. Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita. Nag-official visit po tayo yung mga kababayan. Bago po kami umalis ng Maynila upang pumunta sa Amerika para bumisita, nag-official visit po tayo sa Pangulo ng Amerika, si President Trump, ay nabigyan ko na ng instruction ang lahat ng ating mga ahensya na paghandaan ang naging baha dahil sa napakalakas na ulan. Sinabihan ko na ang OCD, DOTR, DOH, DOST, DSW. Kaya nagbabasa itong si Marcos, hindi niya memorize kung ano ang sinasabihan niya. Inan niyo, kita sa kanyang mata, no, may binabasa siyang script. Kung talagang concerned ka, kung talagang may puso ka para sa tao, hindi mo kailangang basahin yung mga taong nautusan mo na kung sino yung gagawa ng mga trabaho. So halata dito, mga kabibig, talagang hindi sincere. Nagbasa. Kung hindi niya alam kung ano yung mga departamentong inutusan niya. Siya ang nag-utos pero hindi niya alam kung ano yung pangalan at ng departamento. Ano ba to? WH, DOE at saka DILG at lahat pa ng lahat ng ahensya na magtrabaho sila at mag-coordinate sila upang tiyakin na ligtas ang ating mga kababayan. Ang mga relief goods ay nakahanda na, idinideliver na doon sa mga area na nangangailangan. Yung mga medical team, kasabay na rin nung ating mga relief goods. At tinitiyak natin na merong transportasyon. At siyempre, ay naunahan na kayo ng Office of the Vice President. Yung mga sinasabi nyo, nagawa na ng Office of the Vice President. Tinitiyak natin na may sapat na supply ng tubig, sapat na supply ng kuryente, at lahat ito ay para sa pangangailangan. Lata siya na merong binabasa, no? Hindi sincero yung kanyang statement. Mga naging biktima nitong pagbaha at malakas na ulan. Pakiusap ko lang po sa inyo ay tingnan yung mata niya po ang mga tingnan yung mata niya. Sinasabing advisory. Tingnan yung mata niya, ha? Ng inyong LGU, ng national government at pakisundan lang po para naman matiyak natin na hindi kayo malagay sa alanganin. Nandito kami lagi upang magbigay ng lahat ng nandito kayo lagi pero wala ka dito. Serbisyo na kailangan sa harap ng hamon ng climate change. Siguraduhin natin mas lalo. Tingnan mo, mata niya, binasa lang. Hindi sincero talaga eh. Hindi nga niya alam kung ano ang mga departamentong inutusan niya. Kailangan pa niya magkaroon ng script. Pang mapalakas ang kakayahan ng pamahalaan na tumugon sa ganitong klaseng sitwasyon. Char. Basa pa more, BBM. Magbasa ka pa, BBM. If you still remember, itong sabi nila, may naalala ko kay BBM, kabibig. Ano yan? Itong video na to, ang naalala mo kay BBM? Ito. Tingnan natin, ha? Ito. Pwede natin gawin. Pero huwag na natin pasukin muna ang Region 1, Region 2 dahil parating pa lang. So pabayaan mo na there's nothing we can do except wait for it to pass. It is not such a strong storm, but the effects are very wide.
kung titignan mo, layo ng Bicol actually doon sa center of the storm. Pero tignan, I've seen the news reports, ang laki ng tubig eh. Marami talagang binagsak na tubig. It's wide-ranging. Kahit na hindi 85 kilometers, we can prepare for that. Tapos dahil nga na madalas yung bagyo, na-saturate na ang lupa. So what we have to anticipate now, let's all prepare with whatever yung mga equipment ng DPWH, yung mga airlift ng AFP, yung mga relief goods and kung ano man, whatever all the other that we are doing. Mr. President, John Vic, pwede natin gawin. Oo, bakit kayo papalapit na yung zona ni BBM? May mga kalamidad na ganito, mga kabibig. May mga pa-check. Oo nga, no, parang nakakatawa. Hindi ako natatawa sa nangyari ngayon sa ating mga kaibigan sa Luzon. Pero ang nakita ko lang dito, bakit pagpapalapit na ang zona ni BBM, ganitong pangyayari ang tawag dito? Despite of heavy downpour, Department of Public Works and Highway nakahanda pa rin para sa zona ni BBM. Tingnan niyo kabibig ha. Akala ko sinabihan ng BBM ang DPWH na maghanda kayo sa pangangailangan ng taong mga nasalanta o nabahaan. Pero iba pala ang hinanda. Despite of heavy downpour, Department of Public Works and Highways, DPWH personally installed tarpaulins for the upcoming State of the Nation address zone of the President Bongbong Marcos along Padre Burgos Avenue in Manila. Marcos is set to deliver his fourth zona on Monday, July 28. So itong tawag, ito palang pinapahanda ni BBM sa DPWH. Ito pa. Ito, sige po. Nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General Bronner upang saan pwede makipagtulungan. Nandiyan na rin po ang Japan at iba pa mga kaalyado natin. Dito po makikita ng ating mga kababayan ang benepisyo ng pakikipag-ugnayan ng mga armed forces para makaligtas sa ating mga kababayan laban sa mga hamon ng kalikasan. Dito po sa Amerika, nandito po ang ating mga counterparts, ang US Indo-PACOM, kung saan nakikipag-usap kay General. Tapos, may kalamidad na sa Pilipinas, nag-uusap-usap pa kayo dyan. So, what's the point? Diba? Dito dyan kayo. And besides, pagaganahin para magbigay ng humanitarian assistance and disaster and relief reports, talaga ba? Nung mga nagkaraang baha, meron ba mga ano dyan, tumulong sa Pilipinas? Ewan ko sa inyo. Ay, nako. So, ito pa kabibig. Ito ha, may share ko sa inyo na hinahanap din ng tao itong mga flood control projects ni BBM. Na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Meron po tayong magagawa. Imbis na bumaha tuwing tag-ulan, ang gagawin natin ay iipunin natin ang tubig para mapakinabangan sa panahon ng tagtuyot. Ay, ewan ko sa PBM. So yun lang kabibig ang ating libak-libak politika. Ang importante mga kabibig, meron tayong nakita ng mga politiko like the OVP, Office of the Vice President, VP Sara, at Isko Moreno na hindi humihinto na tumutulong, nagbigay ng tulong sa mga nasalanta ng baha. And ang OVP, instantly, di ba, nag-repack na sila, nag-packing na sila, tapos namimigay na ng early breakfast sa mga nangangailangan, tapos ang OVP, libreng sakay, extended pa yan, mga kabibig. So yun lang po kabibig ang ating Libag-Libag for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.